Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rompino JR at shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2151 hanggang 2155. Paano siya nakabalik ng buhay? Gulat na gulat ang mukha ni Wang nang marinig ang balita. Kung gaano kasuklam ni Huang Xiaoyong ang Aaron ay isang bagay na alam ng lahat sa lungsod ng Longyan. Infatuated siya kay Chen Yanran. Dahil kumalat ang balita tungkol sa kasal ni Chen Yanran sa Longyan City, pinatay pa ni Huang Xiaoyong ang marami sa kanyang mga katulong. Paano niya mabitawan ang Aaron? Ang impormasyon ba ay tumpak? Nakikilala mo ba ang maling tao? Tanong ng hari sa kanyang lingkod. Master, hinding-hindi ko aaminin ang pagkakamali ko. Aaron, sabi ng katulong. Huminga ng malalim si Wang at sinabing, anong problema? Paanong hindi siya papatayin ni Huang Xiaoyong? Kasabay nito, ang pamilya Xi ay nasa parehong sitwasyon. Matapos marinig ang balita, naisip din ng pinuno ng pamilya Xi na nakilala ng kanyang mga lingkod ang maling tao, ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na kumpirmasyon, ito ay Aaron, na nagpagulo sa kanya. May kakaiba, Master. Sabi ng katulong kay Master Xi. Anong kakaiba? Sabihin mo na dali. Sabik na sabi ng pinuno ng pamilya Xi. Si Huang Xiaoyong ay bumalik sa lungsod ng mag-isa, ngunit nang umalis siya sa lungsod, may dala siyang higit sa 10 eksperto sa 2 lampara. Naglaho ang mga taong iyon. Sabi ng katulong. Oo, paano ang mga tao sa Erlangjing? Nagdududa ng paraan ang pinuno ng pamilya Xi. Master, pinatay ka na ba ni Aaron? Hulaan ng katulong. Walang pag-aalinlangan, ikanaway ng master ng pamilya Xi ang kanyang kamay at sinabing, imposible. Paanong ang basurang ito ay pumatay ng higit sa 10 Lamp-Realm Masters? Takip lang ba ang paglabas ng lungsod? Hindi binalak ni Huang Xiaoyong na harapin ang Aaron, ngunit hayaan ang mga taong iyon na gumawa ng ibang bagay. Nagpatuloy ang katulong. Sa kasong ito, iniisip ng pamilya Xi na ito ay mas kapani-paniwala. Ngunit si Huang Xiaoyong, isang simpleng tao, anong mga trick ang maaari niyang laruin? Mukhang may pinag-iisipan si Huang Bingtian. Matagal nang alam ng papel na ito ang ating kawalang kasiyahan at maaaring manguna sa pakikitungo sa atin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Master Xi na may seryosong mukha, kamakailan lang, pinalakas namin ang bantay sa ospital. Walang langaw na pinapayagang lumipad. Ang tirahan ni Chen. Kapag ang pinakabagong balita ay umabot sa tainga ni Chen Yanran, ang mga mata ni Chen Yanran ay puno ng kagandahan. Sa kanyang opinyon, ang sitwasyong ito ay lubhang kakaiba. Bilang isang kliyente, mas alam niya kaysa sino man kung paano siya gusto ni Huang Xiaoyong, at ang Aaron ang unang nanalo. Para kay Huang Xiaoyong, ang kanyang puot ay napunta sa utak ng buto, ngunit hindi niya pinatay si Aaron sa napakagandang pagkakataon. Ang hirap intindihin, Miss. Bilang karagdagan sa ligtas na pagbabalik ng Aaron, lahat ng higit sa 10 malalakas na lalaki sa mundo ng 2 lampara na dinala ni Huang Xiaoyong ay nawawala, tulad ng mundo ay sumanga. Sabi ng katulong na babae kay Chen Yanran. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Chen Yanran. Tila isa lamang ang hindi kapani-paniwalang paliwanag para sa sitwasyong ito, iyon ay, Aaron ang pumatay sa mga taong iyon. Pero posible ba? Ang basurang ito, posible ba talagang pumatay ng higit sa 10 Erlangjing Masters? Biglang naisip ni Chen Yanran ang kakaibang pag-alis ng 4 Lamp-Realm Master. Totoo bang sinabi ni Han 3,000 noon na pinatay niya talaga ang 4 Lamp-Realm Master?
Walang kamalay-malay, ang paghinga ni Chen Yanran ay naging kapos sa paghinga. Kung gayon, para sa pamilya Chen, ito ay magiging isang kayamanan. Ngunit sa kawalan ng anumang tiyak na ebidensya, hindi bulag na maniniwala si Chen Yanran dahil sa kanyang sariling haka-haka. Miss, bumalik na ang Aaron. Isa pang maid ang sumugod sa kwarto ni Chen Yanran at sinabing. Agad na tumayo si Chen Yanran at naglakad patungo sa pinto. Aaron bumalik sa silid, handa lamang na humiga at magpahinga sandali, Dumating si Chen Yanran. Hindi ito nakakagulat sa Aaron, kahit na nahulaan na niya ito. Ano ba kasing importanteng pumunta ka sa akin sa sobrang pagmamadali? Tanong ni Aaron. Paano ka nakabalik na buhay? Tanong ni Chen Yanran. Chen Yanran, paano ko sasabihin na asawa mo rin ako sa ibabaw? Gusto mo na ba akong mamatay? Nakangiting sabi ni Aaron. Huang Xiaoyong na may higit sa 12 Lamp Realm expert sa labas ng lungsod, sa kasong ito, paano ka makakaligtas? Sinabi pa ni Chen Yanran na napakalakas niya at gusto lang niyang makuha ang mga sagot na gusto niya, hindi ang mga tanong ni Aaron. Huang Xiaoyong, ang anak ng Panginoon ng lungsod, hindi ko siya nakita. Papatayin ba niya ako? Ang Aaron ay nagpapanggap na nalilito. Chen Yanran mata ng isang pamumuo, Aaron ay nasa tanga, Huang Xiaoyong gustong pumatay sa kanya, paano hindi niya alam? Higit pa rito, binalaan siya ng alilang babae nang umalis siya sa tirahan ni Chen. Ngayon ay nagpapanggap siyang walang alam. Paano maniniwala si Chen Yanran? Aaron, huwag mo akong tretuhin na tanga. Ang galit na mukha ni Chen Yanran ay nasa bingit ng pagsabog. Ngunit ang Aaron ay isang hanggal pa rin, sinabi, alam mo, kung nakilala ko si Huang Xiaoyong ay mamamatay, walang alinlangan, dahil maaari akong bumalik ng buhay, na si Huang Xiaoyong ay hindi ako nahirapan, Chen Yanran, ikaw ay napakatalino, hindi mo man lang iniisip. Nang magkasunod silang umalis sa lungsod, hindi nakilala ni Huang Xiaoyong ang Aaron. Paano ito? Natural, hindi tanga si Chen Yanran, kaya sa tingin niya ay may kakaiba dito. Dapat may hindi alam, ikaw, patayin mo yang 2 Lamp Realm Masters. Sa wakas ay tinanong ni Chen Yanran ang kanyang pinaka-nag-aalalang tanong, na siyang pangunahing layunin ng kanyang pagpunta sa Aaron. Kung talagang may ganoong kakayahan ang Aaron, kung gayon ang kanyang plano para sa Aaron ay kailangang ganap na mabago. Bagamat hindi niya mamahalin si Han Sanchen, kung ang pamilya Chen ay maaaring magkaroon ng ganoong kalakas na tao, ito ay magdadala ng hindi maisip na mga benepisyo para kay Chen Yanran. Humalaklak si Han Sanchen at sinabing, Chen Yanran, kung tama ang pagkakaalala ko, isa lang akong basura sa puso mo. Sa palagay mo ba ay nakapatay ako ng higit sa 10 Panginoon ng Erdengjing? Kung gusto mong isipin, syempre payag akong tanggapin ang karangalang ito. Kahit ka makapaniwala na pinatay ko ang malakas na tao sa Sidenge. Nagtakip ng ngipin si Chen Yanran. Malabo ang mga salita ni Aaron at hindi niya sinagot ang tanong niya, Aaron, kahit sino ka man, malalaman ko ang iyong mga detalye sa lalong madaling panahon o huli. Iniwan ni Chen Yanran ang mga salitang ito, galit na lumingon sa umalis. Walang pakialam nang ngumiti si Han Sanchen. Napakalakas ng personalidad ng babaeng ito. Gagawin niya lahat ng sasabihin niya. Ngunit hindi nag-aalala si Han Sanchen. Para sa mundo ng Xuanyuan, blanko ang kanyang kasaysayan. Ano man ang ibig sabihin ng paggamit ni Chen Yanran, imposibleng malaman ang pagkakakilanlan ng isang taong lumalabas sa labas ng hangin, ang ganda ng hitsura, ngunit nakakalungkot na medyo iba ito sa malumanay na pagtanggap sa tag-araw. Napabuntong hininga si Aaron sa sarili, at hindi maiwasang isipin sina Ivory at Han Nayan. Hindi nakuha ni Chen Yanran ang sagot na gusto niya. Galit na galit siya na gusto niyang magkaroon ng Aaron na masikip at balat. Maingat na sinundan siya ng katulong na babae at sinabi kay Chen Yanran, Miss, babalik na ang master bukas. Hindi mo kailangang masama ang loob para dito. Gustong kumalma ni Chen Yanran, ngunit hindi kalmado ang kanyang puso. Nakatira ang Aaron sa mansyon ni Chen. Bilang isang miss ng pamilya ni Chen, hindi niya kayang harapin ang ganoong basura. Paano mapapawi ang galit niya? Miss, huwag mo nang hintayin ang pagbabalik ng young master, hayaan mo siyang pumunta para subukan ang Aaron. Iminungkahi ng alilang babae. Si Chen Yanran ay may kapatid na lalaki na nagngangalang Chen Tiexen. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi pambihira, ang kanyang pagmamahal kay Chen Yanran ay walang kapares.
Si Chen Tixin ay gumawa ng maraming kontribusyon sa kabiguan ni Huang Xiaoyong sa mga taong ito. Sa pagkakataong ito ay ikinasal si Chen Yanran, si Chen Tixin ay lubhang lumalaban, ngunit sa pag-iisip na gumamit ng basura upang mapahinto si Huang Xiaoyong, maaari lamang niyang tanggapin ang katotohanan. Sa puso ni Chen Tixin, ang Aaron ay isang dispensable na papel, at itatapon sa labas ng tirahan ni Chen anumang oras. Naisip ito ni Chen Yanran, tumanggo at sinabing, ito ay isang magandang paraan para sa iyo. Sa lakas ng iyong kapatid, dapat mong subukang alamin siya. Kinabukasan, ang bahay ng pamilya Chen ay pinalamutian ng mga parol. Tumingin si Aaron sa mga abalang tagapaglingkod at naisip na bagong taon ng Kyuso. Anong problema? Anong ginagawa mo? Casual na inaresto ng Aaron ang isang utusan at nagtanong. Tinitigan ng alipin ang Aaron at sinabing, bitawan mo ako. Wala itong kinalaman sa iyo. Ano ang pakialam mo? Walang magawa si Aaron, iniisip na noong nasa looban siya ni Han noon, hindi rin siya pinapansin ng mga katulong na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sila sa mundo ng Xuanyuan, at gayon din ang mga katulong dito. Manong, hindi ako curious. Sabihin mo sa akin, o hindi ko bibitawan. Sabi ni Aaron, ang katulong ay mayroon pang mahahalagang bagay na dapat gawin. Kung siya ay naantala, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan, kaya't ang masasabi niya lamang, ngayon kapag umuwi ang master at ang young master, ang buong pamilya ay naghahanda. Nakuha ni Aaron ang sagot na gusto niya at binitawan niya. Matagal nang alam ng Han 3,000 ang tungkol sa mga kontak ng pamilya Chen. Ang ama ni Chen Yanran, si Chen Yuanhai, at ang kanyang kapatid na si Chen Tixin. Sa napakaraming taon, ang enerhiya ni Chen Yuanhai ay nakatuon sa paghahanap ng guro para kay Chen Tixin. Inaasahan niyang makahanap ng isang malakas na master para kay Chen Tixin, upang si Chen Tixin ay makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa lakas. Pinangangasiwaan ni Chen Yanran ang lahat ng iba pang walang kwentang bagay ng pamilya Chen. Nakakalungkot na sa loob ng maraming taon, si Chen Tixin ay hindi nagtagumpay sa pag-aaral mula sa kanyang guro, at wala pa siyang nakikitang tunay na master. Gayunpaman, hindi sumuko si Chen Yuanhai, dahil sa ilalim ng Xuanyuan World Court, kung gusto mong talagang mamukod tangi, dapat mayroon kang malakas na lakas, ang kaunting pera lamang sa pamilya ay hindi makakatulong. Si Chen Yuanhai ay may malaking ambisyon. Ayaw niyang manirahan ang pamilya Chen sa isang maliit na lugar tulad ng lungsod ng Longyeon sa buong buhay niya. Nais niyang ang general sa ilalim ng Imperial Court ay magkaroon ng posisyon ng kanyang pamilyang Chen. Si Chen Yanran ay naghihintay sa gate ng mansyon kaninang madaling araw. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumitaw ang karwahe. Hindi na makapaghintay si Chen Yanran na tumakbo. Bumaba mula sa karwahe ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may balbas. Napakalalaki niyang tingnan. Siya si Chen Tixin. Kuya, bumalik ka na. Hinawakan ni Chen Yanran ang braso ni Chen Tixin at sinabing pabiro. Nakangiting sinabi ni Chen Tixin, kalahating taon pa lang akong wala. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Siyempre, si Chen Yanran ay bamulong ng bibig, sabi ng isang mukha na natural sa hitsura. Sa harap lamang ni Chen Tixin, ang pagganap ni Chen Yanran ay magiging tulad ng isang tunay na babae, kailangan kong sabihin, sa oras na ito, siya ay partikular na kaakit-akit. Sige, umuwi ka muna. Sabi ni Chen Tixin. Kuya, gising na siya, sabi ni Chen Yanran. Kumunat ang noo ni Chen Tixin. Natural na alam niya kung sino siya sa bibig ni Chen Yanran. It's not like he'll never wake up. Wala siyang ginawa sa'yo. Si Chen Tixin ay may marangal na ekspresyon. Tila hanggat may ginagawa si Aaron kay Chen Yanran, dudurugin niya ang Aaron. Hindi naman, pero may nangyari kamakailan at gusto kong sabihin sa iyo, sabi ni Chen Yanran. Tumanggo si Chen Tixin. Sa oras na ito, isang maasim na boses ang umalangaw at nagsabing, may mga taong gusto ang kapatid ko sa halip na ang aking matandang ama. Nakakalungkot talaga sa aking katandaan. Inilabas ni Chen Yanran ang kanyang dila, mabilis na pinuntahan si Chen Yuanhai at sinabing, matandang ama, paanong hindi kita gusto? Ang aking anak na babae ay naghihintay sa iyong pagbabalik araw-araw. Pero sa matamis mong bibig, hindi kita mapapatawad ngayon. Humagalpak ng tawa si Chen Yuanhai.
Nang bumalik ang tatlo sa tirahan ni Chen, sinabi ni Chen Yanran kina Chen Yuanhai at Chen Tiexen ang nangyari kamakailan. Tungkol naman sa kakaibang pagkawala ng malakas sa 4 na kaharian ng Lampara at sa pagsingaw ng higit sa 10 eksperto sa 2 kaharian ng Lampara, pareho silang nagpakita ng matinding pagdududa. Hindi karaniwan para sa 2 eksena sa Lampara na makikita sa lungsod ng Longyan. Si Chen Tiexen mismo ay may ganoong lakas, ngunit ang 4 na eksena sa Lampara ay wala sa lahat ng dako. Ate, ang ibig mo bang sabihin ay may kinalaman ang pagkawala ng mga taong ito sa lalaking nagngangalang Aaron? Tanong ni Chen Tiexen, hindi ako naniniwala, pero kasali siya sa 2 bagay na ito. Mayroong ilang mga lihim na sinabi ni Chen Yanran, hindi niya maisip na Aaron ang pumatay sa mga taong ito, at hindi siya naniniwala. Ngunit dahil sila ay kasangkot, tiyak na may ilang dahilan na nakatago, imposibleng isipin na ang ganitong uri ng ang basura, na matagal nang nakoma, ay maaaring maging kalaban ng si Dengjing, o kaya ay pumatay kay si Dengjing. Sumimangot si Chen Yuanhai, halatang naramdaman na masyadong walang ingat ang hula ni Chen Yanran, tatay, isa lang ang paraan para patunayan ito. Sa gayon, tumingin si Chen Yanran kay Chen Tiexen. Agad na napagtanto ni Chen Tiexen ang kahulugan ni Chen Yanran at nagtanong, gusto mo bang subukan ko ang kanyang lakas? Hindi masama, sabi ni Chen Yanran, kung nasaan ang lalaki, pupuntahan ko siya kaagad. Sabi ni Chen Tiexen, kuya, hindi mo kailangang mag-alala, ang sorpresa ay makakamit ang pinakamahusay na epekto, kung haharapin mo ang hamon, ganap niyang magagawa, itago ang lakas niyang sabi ni Chen Yanran. Tumanggo si Chen Tiexen, sinabi, oo, kamay ng sorpresa, maaaring hayaan siyang tumugon ng hindi sinasadya, sa kasong ito, hahanap ako ng isa pang pagkakataon bukas. Ano ang nakuha mo sa paglalakbay na ito? Tanong ni Chen Yanran. Hindi napigilan ni Chen Tiexen at ng kanyang anak na mapabuntong hininga. Pabayaan ang ani, hindi man lang nila nakita ang anino ng isang malakas na lalaki. Gusto ni Chen Yuanhai na makahanap ng isang malakas na master sa 7 Lamp Realm para kay Chen Tiexen, pero ang hirap parang pagpunta sa langit, hindi pa. Pero hindi ako susuko, sabi ni Chen Tiexen, kuya, huwag kang mag-alala. Wala ako nito ngayon, kaya lang hindi ko makuha. Sigurado akong makakahanap ka ng nasisiyahang master, sabi ni Chen Yanran. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!